maling-mali na while they're committing all these mistakes, why will I stop them, di ba? It's unfortunate. It's really unfortunate that people will get hurt and they're getting hurt, and these are such good people. Some of the best people that I ever know, maybe the best, the kindest, the most virtuous, the most honest, the most simple. I'm sorry that it has to be you. Doc, ito pinapakita natin, ina-anunsyo natin sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga kababayan, ang mga kapulisan po nasa likod po ng bahagi po ng KOJC Religious Compound. Idinadaan po ito mga armas. Naku po, mga armas po ito, ipinapasok po dyan sa KOJC Religious Compound. Ito po yung bakod na sinira nila kahapon pa nung nag-serve nga sila nitong arrest warrant. At ito nga, nagdadala ng dagdag na armas ang mga kapulisan dyan po sa loob ng KOJC Religious Compound. Kumpirmado yung sinasabi mo, Sir Ibi. Ito mga kapulisan nasa bandang likuran na ito ng KOJC Religious Compound. Wow. Grabe. Yes. Ano ang tingin nyo gagawin nila dyan? Well, yung isang kanina na-mention namin, Doc Loreno, iyan ay itatanim nila, i-justify nila. Pero ngayon, nahuli na sila. Hindi na nila pwedeng gamitin yung dahilan. Pero ang pinaka-worst po dito, ayaw po namin na isipin na mangyayari kung talagang worst comes to worst. Ayaw po namin na meron pong mamamatay o dadanak ang dugo. Kasi di na po mga tao to eh. Ang tanong mga natin, sinaniban na ata to ng mga demonyo eh. Bakit kayo magpapasok ng mga ganyan sa loob ng religious compound namin? Bakit hindi kayo makontento? Pinapasok na kayo, maayos kayong tinatrato, nagigahiga pa kayo dyan, binaboy nyo na't lahat. Ngayon, garapalan nyo, papasok yung mga armas na yan. Ano palang gusto nyo mangyari? Isang tao, ilang tao yan nahanap nyo, ilang beses na kayo nagpaikot-ikot dyan, gumamit na kayo lahat ng mga high-tech technology dyan, wala pa rin. para sa kaalaman ng mga kababayan natin nakikinig ngayon, Doc at Ina at Sir Ibi, ang KOJC Religious Compound, lahat ng mga armas, kung meron man silang kinuha, lahat na yun, na isurrender na voluntarily sa kapulisan. Ngayon, nagdadala sila, nagpapasok sila ng mga karagdagang armas dyan sa loob. Ano po ba ang plano ninyo? May gera ho ba? Ano pa? May balak ba kayong... Please lang, anong balak ninyo? Masamang balak nito mga kapulisan na ito? Hindi nyo ba na ikukonsidera, nakikita na yung mga missionary workers, wala pong mga karmas-armas yan? Ito si Bongbong Marcos Jr., kung nakikinig ka man, kahit may unting katiting ka pa dyan ng konsensya mo, tanggalin mo yung kapulisan dyan sa amin. Huwag mong ilagay sa martial law ang buong Davao, tas amin mo sisimulan, tas lahat ng buong bansa na. Grabe ka na. Demonyo na yung lumanan na yan sa loob mo. Grabe naman. Kung na kayo mga pulis dyan, please lang. Go ahead, Doc. Go ahead, Doc. Ina and Jade, no, I'm really sorry that you're seeing all of this kasi the few times, the times that I've been sa KOJC para yung Paraiso, yung compound na yan, napakaganda. At nakita ko dahil yan sa pag-aalaga ninyo, 'di ba? So, at yan ang pamamahay ninyo, ngayon binababoy nila. Right? So, there is only one man who can stop this travesty right now. And that is the President of the Republic of the Philippines. Bongbong Marcos is not doing it. Therefore, he is no longer the President of the Republic of the Philippines. Look at this. Look at this, no, kababuyan ni Bongbong Marcos. Malinaw na malinaw ang balak, ang masasamang balak ng kapulisan nito, Doc. At itong mismong administrasyon na ito na talagang gusto nilang i-occupy at agawin itong KOJC Religious Compound. Pinalayas na nila, pinalabas nila yung mga KOJC missionary workers, ayaw papasukin para lang ma-invade nila ang buong compound. Doc Lorraine, Sir E.D. Jade. Yes. Tahanan po namin yan. Saan po kami pupunta? Kayo pong mga nasa gobyerno, ano pong balak niyo? Saan po kami pupunta? Yan po, lantaran na po yung ginagawa nila sa amin. Manonood na lang po ba kayo? Mga Pilipino din po kami, hindi na po ito sa pinarelihiyon. Meron po kami mga buhay na iniingatan, meron po kaming karapatan. Igalang naman ninyo. Sobra na to eh. Nananawagan na rin po kami sa AFP. Ano, binigyan kayo ng kapangyarihan ng taong bayan? Nagsusot kayo ng mga uniforme? Taong bayan din nagpapasweldo sa inyo? Pero yan, sino pinaglilingkuran nyo? Nagpapaalipin na rin ba kayo sa pera? Hindi naman siguro ganyan kayo pinalaki ng mga magulang nyo. May mga pamilya din kayo.
maging halimbawa din kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya nyo, na kayo minsan tumaya kayo ng tama. Hindi ba sinasabi natin lagi, walang forever, bukas makalawa, magpapalit ang administrasyon, hahabulin kayo ng hustisya. Kaya kung naririnig nyo to, kung meron pa kayong onting konsensya dyan, umatras na po kayo, kayong mga dala-dala ninyo, ilabas po ninyo yan, dahil hindi po tama ang ginagawa ninyo. Dahil ang gusto nyong hanapin si Pastor, gusto nyo rin po buong kongregasyon namin, buong bansa natin ang magsasuffer dito. Mag-isip nga kayo, tao naman kayo, meron kayong freedom of choice. Hindi excuse na sasabihin nyo, all order yun sa inyo. Doc. Yeah. Ina, na para marami talagang nagdudugo ang puso ngayon. Hindi not necessarily mga members ng KOJC nakikiisa sa KOJC. Naiintindihan nila yung nangyayari ngayon. Naiintindihan nila kung kayang gawin ito sa KOJC, kayang gawin kahit kanino. Doc? So pwedeng pasukin ang bahay mo. Ngayon, nakakatakot ito kasi pinapanood dito ng mga pulis, no? Pinapanood dito ng mga pulis at nakikita nila, pwede pala ito. Doc, Diba? Pwede pala ito. Sir EB. Yes. Doc at Sir EB, para sa inyo, itong ginagawa nito, ang plano, ano magiging implikasyon? Anong gustong ipalabas ng gobyerno? Itong plano nilang pagpapasok ng mga dagdag na armas, nais ba nilang sabihin na maraming armas dito sa KOJC Religious Compound? Ganyan po ba ang plano nilang ipaalam sa publiko na napakadelikado ang KOJC Religious Compound? Kitang-kita po, hindi po to armas ng taga-KOJC. Armas po ito na mula sa mga kapulisan na ngayon ay ipinapasok po dyan mismo sa loob ng religious compound. Sir EB, your reaction on that? Well, yun na nga, no? Nagtanim krimen na nga sila kanina eh. Nung mayroon daw silang yung bang reklamo ng human trafficking na hindi naman parte ng pag-serve ng warrant nila at talagang questionable yung biglang pagsulpot ng complainant na yun, allegedly, na isang membro ng KOJC, no? So, hindi malayo na yung mga armas na yan ay gagamitin nila, no? At talagang ipagmumukha sa buong mundo na mga kriminal ang miyembro ng KOJC to further humiliate you and Pastor Kibuloy at further the narrative na itong KOJC at yung mga Duterte ay dapat nga papanagutin sa krimen naman na pagiging makabayan. So, hindi yan imposible, no? Hindi rin imposible na there would be some form of explosive na nakasukip dyan sa mga containers na yan at mag-create man sila ng kung ano-anong pinagagawa nila. Si Torres ka, nagre-request na daw ng jackhammer. Ayaw ko kung anong gigibayan niya